Buod ng Florante at Laura. Bubukas ang kwento sa isang madilim na gubat kung saan may binatang nakagapos sa isang puno at umiiyak. Sa kanyang pagtangis, malalaman natin na nagkaroon ng marahas sa pagpapalit ng kapangyarihan sa Albania. Hinagawa ng taksil na Conde Adolfo mula sa tunay na hari ang korona. Tapos, pinapagutan niya ng ulo ang ama na nakagapos at pinilit niya ang kasintahan ng binata, si Prinsesa Laura, na mangako magpakasal sa kanya. Ang tatlong bagay na 'to ang sanhi ng malaking paghihirap ng lalaki. Habang may dalawang layang lumalapit para patayin ang walang labang binata, may mandiriwang Moro na biglang lilitaw at papatay sa mababangis na hayop. Sa kabila ng pagiging magkaaway ng kanilang mga kaharian at relihiyon, papakawalan ng mandirigma ang nakagapos dahil sa malaking awa at aalagaan niya siya hanggang magbalik ang kanyang lakas. Pagbuti ng kanyang pakiramdam, mahihikayat ang binata na ibahagi ang kanyang katauhan at kasaysayan. Ibubunyag ng binata na ang kanyang pangalan ay Florante at ipinanganak siya kina Duca Berceo at Prinsesa Floresca ng Albania. Noong pag-aralin siya sa Atenas sa gulang na 11, nakilala niya ang kanyang magiging matalik na kaibigan si Minandro at ang kanyang magiging karibal na si Adolfo. Sa loob ng 6 na taon, naging pinakamagaling na estudyante sa eskwelahan si Florante, na lubhang ikinainggit at ikinapuot sa kanya ni Adolfo. Sa isang dulang ipinalabas ng mga estudyante, nagpakita ng tunay na galit si Adolfo at tinangka niyang patayin ng totohanan sa pagtatanghal si Florante. Namagitan si Menandro para masagip si Florante at pinauwi na sa Albania si Adolfo. Pagkatapos ng 1 taon sa pagluluksa para sa pagkamatay ng kanyang ina, umuwi sa Albania si Florante kasama si Menandro. Kaagad siyang hinirang na general ni Haring Linceo para ipagtanggol ang Crotona, ang bayan ng kanyang ina, mula sa isang hukbong Moro na kumukupob doon. Bago magmarsya, nakilala ni Florante si Prinsesa Laura at nahulog kaagad ang kanyang puso para sa dalaga. Ang mga luha ni Laura sa pag-alis niya ay nagpakita kay Florante na meron ding damdamin para sa kanyang prinsesa. Pagkapatay sa general na Morong si Osmalik at pagkapalaya sa Crotona, bumalik sa Albania si Florante para makitang hawak na yon ng mga Morong nasa ilalim ng pamumuno ng tanyag na si Aladin. Magtatagumpay si Florante sa pagbawi sa lungsod at pagsagip kay Laura mula sa pagbitay. Gayunman, nagpuluba lang ng pagkainggit at puot ni Adolfo ang mga karangalang natanggap niya. Pagkatapos ng isa pang tagumpay sa Etolya, inutusan si Florante ang bumalik sa Albania na mag-isa sa pamamagitan ng isang huwad na sulat ng hari. Pag-uwi, agad siyang dinakip, ibinalanggo ng 18 araw at sa huli ay dinala sa gubat para mamatay. Sa pagkabag ng labi sa kwento, ibubunyag ng mandirigmang Moro ang kanyang sariling pagkatao. Siya si Aladin, ang prinsipe ng Persia. Ilalahad niya na pagkatapos niyang makuha ang puso ng kanyang iniibig na si Flerida, nagselos sa kanya ang kanyang sariling ama na umiibig din sa dalaga at binalak na matanda ang kamatayan ni Aladdin. Pagkatapos ng tagumpay ni Aladdin sa Albania, ipinabalanggo siya ng sultan sa isang mababaw na daylan at tinatulan ito ng kamatayan. Sa gabi bago ng kanyang pagbibitay, napagkalooban ng kapatawaran si Aladdin, pero may kondisyon. Kailangan niyang umalis sa Persia. Ilang taon na siyang gumagala sa mundo na magambala ng mga boses sa di kalayuan ng kanyang pagkukwento. Nakarinig ang dalawang lalaki ng isang babaeng nagkukwento tungkol sa kanyang pagtakas. Para maligtas ang kanyang kasintahan mula sa kamatayang hatol ng sultan, pumayag ang dalaga na magpakasal sa matanda. Pero bago ang kasal, nagbalat kayo siyang mandirigma at umalis sa palasyo. Habang hinahanap niya ang kanyang nawawalang kasintahan, dumating siya sa gubat kung saan may iligtas siyang isang babae mula sa isang lalaking nagtangkang gumahasa sa kanya. Lalapit sina Florante at Aladin para makita na nagsasalita ay si Flerida at ang babaeng niligtas niya sa isang manggagahasa ay walang iba kundi si Laura. Na magsama-sama na ulit ng masaya ang magkakasintahan, ibabahagi naman ni Laura ang kanyang kwento. Ina-joke ni Adolfo ang mga tao na maging mag-stick sa pamamagitan ng isang maling balita tungkol sa isang monopolyo ng pagkain para mapapagutan ng ulo ang hari at ang kanyang konseho.
Nung makahingi ng tulong si Laura kay Menandro sa Etolya, natakot si Adolfo. Piniyag niya si Laura at tumakbo siya sa gubat dala ang dalaga. Doon, sinubukan niya siyang gahasain bago siya pinana at pinatay ni Flerida ng isang palaso. Bago matapos ang kwentuhan, darating si Menandro at ang kanyang hukbo na naghahanap kay Adolfo. Sa kasiyahan na makitang buhay ang kanilang pinuno, ipoproklama ng mga sundalo si Florante na bagong hari. Pagbalik sa muling malayang Albania, magpapabinyag sina Aladin at Flerida at magdaraos ng dalawang magkasabay na kasal para sa magkakasintahan. Pagkamatay ng Persyanong sultan, babalik sa Persia sina Aladin at Flerida, habang sina Florante at Laura ay maghahari sa Albania na papasok sa isang magandang panahon ng kapayapaan.